Ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Basta kay Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Balik tayo! Nagbabalik po tayo. Hi, Pearly. Kahit buffering, nanonood pa rin sila. Okay, bago natin pag-usapan yung dalawang sinibak na OWA officers, yung sa post office na ninanakaw yung mga padala ng OFW, ang payo namin sa inyo, kung marami rin lang mabibili dito sa Pilipinas, wag na kayo magpadala. Kasi minsan nagbakasyon ng OFW, nakauwi na't lahat, nakabalik na sa abroad. Wala pa yung balikbayan box. Oo, Tita Lu, hindi lang sila ako na-experience ko yan ako mismo ha. Natapos na ang Pasko, lumipas na, nag-summer na. Expired na dumating sa amin yung Expired mga goods. na tsokolate. Sayang. Minsan kasi, akala nyo lang wala rito. Marami niyan. Taiwan lang yan, Hong Kong lang yan. Sa Green Hills nga, tambak yan eh. Mga Amerikano nga, panay dito. Bili ng mga, siyempre, hindi siya original, pero dito pa rin sila bumibili. Yeah, pero they call it Class A. Oh, pag sinabi mo Class A, hindi pa rin yung original. Hindi naman original. Medyo malapit-lapit na daw sa original. Okay, may text tayo mula dyan sa, ito. Ito sa Taiwan. Ito yung kanyang problema. Ito, sabi niya dito, Tita Lu. Avid reader po ako ng inyong column. Ayan, si Tita Lu po, for everybody's information, columnist sa The Migrants. Kung ano-ano lang naman. Ayan, sabi niya, at gusto ko sanang magtanong kung saan ako dapat mag-complain. Nagpadala ako ng package sa post office, 524 NT dollars binayad ko kasi airmail para sa birthday ng anak ko. Yan na po, yun mayroon kan, di ba? Birthday. Yung sabi ko. Para sa birthday ng anak niya, ng aking apo. Apo, sorry. Apo, yeah. At ang laman lang ay 4 na t-shirts, dress, pambata, lahat pambata, 6 na piece na maliliit na stuffed toys, 4 used clothings. Yun lang po laman. Naningil ang Katarman Summer ng 340 pesos. Lagi po ako nagpapadala dati ng package na 40 pesos lang ang singil. So yun, sabi niya, biglang tumaas. Pero kasi nagbayad Pero ang na laki ng tinaas, Tita Lu. Oo nga, from 40 pesos, 340. Nagbayad na siya ng 524 NT. Yung 524 NT, magkano yun? Malaki-laki na rin Pero yun. Tita Lu, hindi ko alam yun na mayroon pang sinisingil. Alam mo, dapat yung tip na lang yun sa mga nag-deliver, di ba? Oo, pero depende kung may resibo talaga. Yun ang patakaran talaga. Pero kung ako sa inyo,
Huwag na kayo magpadala kung mga used clothing. Pag-uwi na lang ninyo siguro. O, ipon-ipunin nyo na lang muna po. Oo, cash na lang. Dami kayong mga gaganda sa Divisoria. Tama. At makakatulong pa po kayo sa economy ng Pilipinas. Di ba? O, ito naman, isa pa. Ito naman Walang isa. pangalan eh. Hindi nga binanggit niya. Pero ang number niya ay 886911011834 if that makes sense to Oo us. nga. Good PM, Tito Lou. Sabi niya, pwede po bang malaman ko ang number sa Pilipinas na pwede ko matawagan tungkol sa pagnenegosyo? Lagi po kasi ako nakikinig sa gabay ng OFW. Kaya lang, minsan, sabi niya, napakabilis ninyong i-announce at di ko po masundan. O sige, papagalan ko na. O, ito ang number. Tito, Okay, go. ang DOLE ay pwedeng tawagan, pero diretso na tayo sa NRCO. Ang NRCO pwede naman tawagan eh. Ang NRCO po ay tumutulong para sa mga OFW returnees. Kung Yes. gusto niyo magkaroon ng livelihood assistance, counseling, balik Pinay, balik hanap buhay skills training, at sumali doon sa pautang na 2 billion pesos, or wage employment facilitation. Ibig sabihin, hanap ng trabaho for you, uli. At ang number, Tito Lou? Ang number ng DOLE at ipakonect nyo sa NRCO, pero diretso na, 528-2633 at 526-2392. Bagal na yan, ha? Para na ako si Kuya Cesar. 528-2633 526-2392. Ang kanilang website, www.nrco.dole.gov.ph. Yan. Okay. So, sobrang bagal nun, kung sino man po ang nag-text kay Tita Lou, Mabagal na yan, ha? talagang dapat nakuha nyo na po. Oo. Sige, gets. O, doon na tayo sa ibang issue. Pagkalipas ng ilang paalala, pag-uusapan natin yung e-passport. Bakit nirereklamo? Depektibo daw. At yung dalawang OWA officers na nasibak dahil sa habang naghumingi ng tulong yung OFW, naglalaro ng computer games. Yan, dapat sibakin na yan, Tita Lou. Kaya Mga ganyan. Naku, nagkapakahirap ang ating mga OFWs. They are keeping our economy afloat. Tapos, sa solitaire mo? Oo nga. Kasi akala nila, tanggalin yung mga Tanggalin niya. Hindi na, actually natsugi na sila ni Natsugi Admin na ba? Dimson. Okay. Okay, babalik po kami at yung ilang job vacancies abroad. Bye! Bye! Pilipino Yan. na naaksidente o nagkasakit ng Hindi. dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. May announcement lang SSS no sa lahat ng mga pinag-uusapan na rin lang natin yung text. Text kayo sa 2600 para malaman ang contributions nyo, loan balance,
claim status, pinakamalapit ng SSS branch at mag-report ng inyong concern. Text 2600, okay? At syempre, meron tayong konting balita dito sa Pilipinas. May bagyo ngayon Henner. Pero hindi pa siya masyadong malakas, no? At iba pang balitang lumabas ngayong linggong ito, syempre, yung pagkalaya ng lola mo. At lahat, naku, Tita Lu, lahat GMA. na lang na-shock sa pagkakalaya. Release, Yeah. Hindi siya makakalabas ng Pilipinas. Oo. Hanggang Tsaka, Pampanga lang siya. habang kalalaya pa lang niya dahil sa sobra yatang maraming nagduda sa pagkakalaya niya, eto, gusto nang ilabas yung warrant of arrest Oo para nga. sa kanyang case sa plunder. Oo. Pero, Diyos ko naman, yung mga magkakaso sa kanya, husayan nyo naman, minamadali nyo kasi so mahina ang ebidensya. Oo nga, Nakalaya Tita tuloy Lu. ang lola mo. Hindi ko alam kung bakit naman ganun ka-poor naman yung kanilang evidence na hindi man lang, ano ba? Oo nga. Pero marami daw siyang pending cases sa court Pinag-isipan ba At- yun, Tita Lu? Oo. At magaling ang abogado niya. Pero 1 million pesos ang piyansa. Di ba? Ang dami niyang pera. Wala yun, Tita Lu. Oo. Pero nasa Pampanga siya kanina at nakipag-meeting na siya sa mga mayors doon. Yes. Pero ang sabi nga na sana daw yung nangyari hindi maging setback sa justice system. Correct. Actually, we are hoping na at least may maniwala pa rin. Well, two sides of the coin always Parang sinasabi naman ni GMA, at least meron namang nangyayari sa hustisya kahit, alam mo yun? Oh, yung siyempre, yung mga buhay naman kanya mga alipores. Ano? Tama. At sinasabi ko kanina, defektibo daw ang e-passport. May e-passport ba kayo? Defective daw, madali daw masira. E-passport ka na ba? Ako e-passport pero hindi ko pa tinatry punutin. Ako kasi, hindi pa ako e-passport. Natin ko pa ng Oo. mano-mano. Tignan natin kung, hindi daw matibay yung papel. At ito pa, Tita Lu. Hindi, ang latest doon, iimbestigahan sa kamera. Kasi malaking pondo na gamit dyan sa e-passport na yan. So magkakaroon ng investigation ngayon sa Congress kung nagkaroon ng anomalya. Kasi syempre, milyon-milyon yan, At no? kung meron Nagkaroon ng namang bidding. kumita. May kumita. Oo, Naku, tama ka dyan. Naku, itong mga ating mga government officials, tama na po yung pagkita. Tama na kasi matino ang presidente natin, matinuri kayo Dapat dapat. pukpukin itong mga kumikita dyan sa tabi-tabi. At Ito yung pa. sinibak na OWA officers dahil naglalaro ng solitaire. Sino yung Tita Lu? Ayan, nandyan. Asan? Ayan, basta yung pangalan. Ito, Sinibak sa sinibak pwesto. ni OWAD Administrator Carmelita Dimson, ang dalawang welfare officers. Sarap ng dimso. Patay ka pag narinig Dahil niya sa tayo. pagpapabaya, ayon sa OWA, naku, ito na po ang pangalan nila. Ang OWA officers na sila, Allen Arroyo at Anwar Ampang. Mukha yung Muslim yung ampang, Oo nga. no? Tsaka, hindi kaya si Allen Arroyo dahil sa magiging Ang pangalan Arroyo. ni Arroyo. Yan. Oo. At Bakit last, sila sinibak? Ayan, Naglalaro bakit? ng solitaire online. Nako. Habang nasa labor office ang isang OFW na humingi ng tulong. kasibak-sibak nga Oo, naman. dapat lang. Kasi, At Tita Lu, ito pa, last, national artist na si late great FPJ. FPJ. Fernando Po Jr. Hinahabol din si Dolphy. Oo nga. Sabi nga nila, matagal na itong pinaproclaim ni GMA, pero ni-snub ni Susan Roses at ng kanyang pamilya yung pag-award sa Malacanang. So ngayon pumayag na sila na ituloy yung magkaroon ng national artist at may schedule na napupunta doon si Susan Roses. Di ba sabi, not once but twice. Yes, Na, twice daw nakinuha sa kanya ang pagiging presidente. oo, kaya na-stress tuloy si FPJ na Ah, Chugi. Natsugi ng bigla sa sama ng loob kay. GMA. Oo, di ba? Karma lang. Ay, Tita Lu, question lang. Ano kung may orso ba tayo? Sige. Bakit sa mga TV ang pag-address na lang kay GMA is Arroyo? Ginang Arroyo. Ganun na lang, no? Biya mo siya. Hayaan mo na. Anyway, may Wala kwentang tanong. wala nang oras. No? I-announce ko sa trabaho sa Japan. Kasi sa Alberta, Canada, kailangan ng mekaniko, kailangan ng service crew sa McDo, kailangan ng welders, kailangan ng quality inspector, at sa Japan, kailangan ng sheet metal sa Niigata, Ken, Japan. At kailangan din ng cement mixer operator sa Hiroshima, Ken, Japan. At karpintero, kailangan din sa Nagoya, Japan. At kailangan din ng laundry worker or labandero sa Hiroshima, Japan. High-speed sewer. So, sasabihin namin sa inyo kung paano mag-a-apply niyan sa next broadcast natin.
Mga blue-collar job, minsan mas kailangan pa sa abroad eh. Yeah. Malaki ang sweldo, ha? Kasabi mo karpintero o labandero. Nako, Tita Lu, masarap maging karpintero sa ibang bansa kasi Hindi mano-mano? hindi ka High-tech? magpupukpuk. Ay, talaga. Parang machine lang na kung nagpapako ka, nakaganon ka na lang. Parang yung mga, butcher? O, hindi mano-mano? Hindi pinapasa ng baboy? Hindi pinapasa ng baboy at hindi ka nagkakadugo-dugo. Oo, pero laki ng sweldo, ha? Yes. Dapat Actually, talaga. yung mga malalaking sweldo yata ngayon, Tita Lu, yung Australia. butcher, yung welder, di ba? Yan yung mga yun eh. Oo. Hindi natin natuloy yung ating discussion tungkol doon sa dalawang domestic helper na tumakas. Anyway, nakauwi na sila ng Pilipinas. Next broadcast na uli. Nagkakaproblema tayo sa ating streaming pero sa archive broadcast, maayos natin lahat. Ayan, salamat pa rin po sa mga tumutok sa atin kahit may problema tayo sa streaming natin. Sa kabilang stasyon. At ako, Tita Lu, sige, habol. si Ate Pearly, binabati po niya ang kanyang kumaring si Luz, Arceo and family, Norby at Cynthia Pichay. At happy birthday po daw sa kambal niyang kapatid na sila Bong Panlaki at Belen Panlaki Matalote. Ayan, 47 years old na po daw sila. Yan. Okay. Maraming salamat sa ating mga sponsors, ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration, 3 dekada ng serbisyong tapat at nararapat. Sa Social Security System, OFW, bilib kami sa inyo. At ng Employees Compensation Commission sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. At sa PhilHealth, bawat Pilipino bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado. Ito po si Tita Lu Medina. At si Jonas Rivera. Kasama rin natin si Eugene dito sa ating programang Gabay ng OFW International. You've just heard ang Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Abangan ulit sa Sabado, 9:30 to 10:30 ng gabi. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina.